Sa isang liblib na nayon, may isang magsasakang nagngangalang Mang Temyo. Kilala siya sa buong baryo hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa kanyang busilak na puso at di matatawarang katapatan. Kahit na ang buhay ay mahirap at ang ani ay madalas nakapos, hinding-hindi niya ipinagpalit ang kanyang prinsipyo para sa pansamantalang ginhawa. Isang taon, isang matinding tagtuyot ang dumating. Ang mga ilog ay natuyo, ang lupa ay nabitak, at ang mga pananim ay nangamatay. Marami sa mga kapwa niya magsasaka ang napilitang umutang sa sakim na may-ari ng lupa, si Don Ricardo, sa ilalim ng hindi makatarungang kasunduan. Ngunit si Mang Temyo ay nanatiling matatag. Isang hapon, habang sinusubukang bungkalin ang tigang na lupa, isang matigas na bagay ang tumama sa kanyang pala. Naghukay siya at natuklasan ang isang maliit na baul na puno ng mga gintong barya. Saglit siyang natigilan. Ang kayamanang ito ang sagot sa lahat ng kanyang mga problema. Ngunit alam niyang hindi ito sa kanya. Naalala niya ang mga kwento ng kanyang mga ninuno tungkol sa pamilyang dating nagmamay-ari ng lupain na tumakas noong panahon ng digmaan. Dala ang mabigat ngunit malinis na konsensya. Ipinagtanong ni Mang Temyo kung saan matatagpuan ang mga kaapu-apuhan ng nasabing pamilya. Pagkatapos ng ilang araw na paghahanap, natuntun niya ang huling nabubuhay na miyembro. Isang matandang babae na namumuhay din sa kahirapan. Ibinigay ni Mang Temyo ang baul. Sa sobrang pasasalamat ng matanda, ipinagtapat niya na kasama sa baul ang titulo ng lupa. Bilang gantimpala sa kanyang katapatan, ibinigay ng matanda kay Mang Temyo ang isang malaking bahagi ng lupang kanyang sinasaka. Nang bumalik ang ulan, si Mang Temyo na may sarili ng lupa ay umani ng masagana. Ang kanyang kwento ng katapatan ay naging isang alamat, isang paalala na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa dangal ng isang malinis na puso.